Ngayong taon po, 2025, ay isang ordinary jubilee. Mayroon po tayong ordinary jubilee every 25 years. Ang last ordinary jubilee ay 2000. Ngayon po ay 2025, isang ordinary jubilee. No, at sa jubilee ito, ang paksa na ibinigay po sa atin ay Pilgrims of Hope. Ang jubilee isang katangi-tanging panahon kung kailan tayo nakakatanggap ng maraming grasya ng Diyos. Pagpapatawad sa ating mga kasalanan at pagpapatawad sa mga parusa na dala ng kasalanan. Kaya sa ating pakikiisa sa jubilee, mas naririnig po ang buong simbahan. Kaya inihikayat po tayo ngayong Jubilee year na mas lumapit sa simbahan sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa kasalanan. Hindi naman wawalang kasalanan kung hindi tayo magsisisi. Sa pamamagitan po ng ating panalangin, kaya inikayat tayo magdasal, lalong-lalo na sa intensyon ng Santo Papa. At hindi kaya tayong mas makiisa sa simbahan. Kaya mangkomunyon, magsimba. At ito ginagawa natin sa pagpunta natin, sa pagpipilgrimage natin sa mga pilgrim churches. At hindi na tayo kailangan pang pumunta sa Roma para gumawa ng ganitong pilgrimage. Kasi sa bawat lugar natin, sa bawat diocese, sa bawat bikaryato, ay may idiniklara na Jubilee Church. Dalawin po natin ang Jubilee Church. At sana sa pagdalaw na ito, magkaroon ng pagpapanibago po sa atin. Mas lalo po sana nating maintindihan itong hamon ng Jubilee Year 2025 sa ating pagsasabuhay ng kanyang paksang Pilgrims of Hope. Tayo ay pilgrims, naglalakbay, gumagawa ng pilgrimage, at tayo umaasa na madadatnan natin ang ating papupuntahan kasi mahal tayo ng Diyos at gusto niya na tayo'y patawarin at kahabagan. Kaya we have hope not because we are able but because God loves us and cares for us. Ngayon pong 2025 ay isang espesyal na taon. Ito po ay diniklara na Jubilee Year 2025. Kaya ngayon po ang ating bukan ng buhay ay sikapin natin maintindihan ano ba yung Jubilee Year at ano bang hinihingi sa atin ng Jubilee Year. Una, saan ba nanggaling ang salitang Jubilee? Ito po ay nanggaling sa kaugalian ng mga Hudyo na makikita natin sa Levitico 25 at Levitico 27. Ang salitang jubileo ay nanggaling sa salitang jubel. At yan po yung sungay ng lalaking kambing o kaya tupa. Na yan po ay tinutugtog nila bilang isang trompeta. At tinutugtog nila ito upang manawagan na ngayon na ay ang simula ng special na taon. Kaya tinawag ang taong iyon na Jubilee Year. Ito pong special na taon na yan po ay ginagawa every 49 years o ikapitong taon ng 7 taon. So 7 times 7 ay 49. Kaya ni-round off na lang sa 50 years. Kaya tawag din ito 7 Sabbaths of years. Kasi pati sa mga taon, may Sabbath din po sa taon. At yan po ay makikita natin sa Levitico 25, verses 3 to 4.
For 6 years you may sow your field, and for 6 years prune your vineyard, gathering in the produce. But during the 7th year, the land shall have a Sabbath of complete rest, a Sabbath for the Lord, when you may neither sow your field nor prune your vineyard. Kaya pati po ang mayroong Sabbath ang lupa. At yan ang po yung ginagawa nila sa ikapitong taon. Kung para sa mga tao, ang Sabbath nila, ikapitong araw, araw ng pamamahinga, para po sa lupa, ang Sabbath nila ay ikapitong taon, pamamahinga sa lupa. Kaya hindi nila sasakahin ang lupa. Sila'y mabubuhay sa kusang lumalabas sa lupa. Kaya ito po ay isang panahon din ng tiwala sa Diyos, na kahit hindi nila sasakahin ang lupa, mayroon silang makakain, mayroon silang maaani. So, every 7th year ay Sabbath ng lupa. Ngayon, ito po ay in-expand nila na 7th of 7. Ibig sabihin, Sabbath of years. 7 beses ng 7 taon. Dito po ay mababasa natin sa Levitico 25, 8 to 12. Babasahin ko po yan. You shall count 7 weeks of years. 7 weeks of years. 7 times 7 years, so 49 years. Such that the 7 weeks of years amount to 49 years. Then on the 10th day of the 7th month, let the ram's horn resound. On this day, the day of atonement, the ram's horn blast shall resound throughout your land. Yan yung pagtugtog ng hubel. You shall treat this 50th year as sacred. You shall proclaim liberty in the land for all its inhabitants. It shall be a jubilee for you, when each of you shall return to your own property, each of you to your own family. This 50th year is your year of jubilee. You shall not sow, nor shall you reap the aftergrowth, or pick the untrimmed vines. Since this is a jubilee year, it shall be sacred for you. You shall only eat what the field yields of itself. So, yan po ang alituntunin nila. Kaya nga, ang panahon ng Jubilee ay isang panahon ng pagpapakita ng goodness ng Diyos. Talagang mabait ang Diyos sa kanila. Nag-provide ang Diyos. It's a year of liberation and of forgiveness na sila ay maliliberate sa kanilang mga utang. No, sa kanilang pagtatrabaho, babalik uli sila sa kanilang lupa. Kaya sa panahong ito, sa taong ito, every 50 years, ang mga slaves ay pinapalaya. Kaya hindi ka maging slave na habang buhay, makakalaya ka. The land goes back to the original owners. Nung pumasok sila sa lupain ng Kanaan, ang lupain ay pinamahagi sa iba't ibang mga tribu, iba't ibang mga pamilya. Pero sa katagalan ng panahon, maaaring ang ibang mga pamilya ay malas, kaya na wala ang lupa nila, may pagbili ang lupa. May iba naman lumaki ang kanilang lupa, pero pagdating ng 50 years, babalik ulit sa original owners. Let's start all over again. Kaya hindi palagi ang isang pamilya ay mayaman at isang pamilya ay mahirap. Pwede makasimula ulit. At dito sa Jubilee Year, ito ay panahon ng pagpapatawan ng mga utang. So, para hindi ka palaging nasa ilalim ng utang. Ano bang utang mo ay mapapatawad na sa panahon ng Jubilee. And there is rest for the land. Pati ang lupa ay magpapahinga. Ang Diyos na mismo ang mag-provide sa mga tao na hindi sila magugutom. Kaya nga, masaya ang panahon ito, ang panahon ng Jubilee. Imagine, mawawala ang mga utang, ang mga naalipin ay makakalaya,
magkakaroon ng lupa, makakasimula uli sila, pati yung lupa may magpapahinga rin. Nung si Jesus ay nagsimula ng kanyang ministry, pumunta siya sa kanyang bayan ng Nazareth. At mababasa po natin yan sa Luke chapter 4, verse 16 to 19. Ito po, he came to Nazareth when he had grown up, where he had grown up, and went according to his custom into the synagogue of the Sabbath day. He stood up to read. At binasa niya po yung aklat ni Isaiah chapter 61. He was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, and to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Ito pong year acceptable to the Lord, yan po yung Jubilee, a special year of the Lord. At pagkatapos ng pagbasa ni Jesus, siya ay naupo at ang kanyang homily ay napakaiksi. Na sinabi niya, itong nabasa niyo ay nangyayari ngayon. Pinangyari ni Jesus ang kanyang binasa kay Propeta Isaías. Ito yung katuparan ng kanyang binasa. Kaya si Jesus ang Jubilee. Siya yung nag-proclaim ng Jubilee. Is because the Holy Spirit anointed him. So, bumaba sa kanyang Espiritu Santo, napuspos siya ng Espiritu Santo at nagpahayag siya ng mabuting balita sa mga lukha. Siya po'y nagbigay ng kalayaan sa mga alipin, sa mga sinisiil, at nagbigay siya nagpagaling siya sa mga may sakit, nagpalayas ng demonyo. Talagang dumating na ang panahon ng liberation pagdating ni Jesus. Kaya He is the Jubilee. He proclaims the Jubilee. So, yan po yung nakalagay sa Bible. Tapos, after 1,300 years, si Pope Boniface VIII, sinimulan niya po ang Christian Jubilee in the year 1300, 1,300. A special year of grace and forgiveness. Una po, yan ay kada 100 taon. May Jubilee year. Inspired ng Leviticus. Tapos ginawang every 50 years, napakahaba ang 100 years. Tapos, napakahaba pa rin ang 50 years, kaya ginawang every 25 years. Yan po yung regular na Jubilee. Kaya ang huling Jubilee natin ay year 2000 at ngayon 2025 ay pangalawang Jubilee ngayon sa ating panahon, sa ating millennium. At yan po ay ang pagtawag na 2025 as a special year of Jubilee. Kaya ano pong special sa taon ng Jubileo? So yan po ay nangyayari every 25 years. At doon tayo nakakatanggap ng grasya, ng pagpapatawad ng Diyos, ng kagandahang loob ng Diyos. Yan po ay nagsimula noong December 24, 2024 at magtatapos po ng January 6, 2026. Kaya buong taon yan, no, ng 2025 ay Jubilee Year. At para po maging accessible ang Jubilee Year, ang Santo Papa ay nagbigay ng permission sa iba-ibang mga simbahan na prinisenta ng mga obispo nila na maging Jubilee churches. Kasi noon, matatanggap lamang ang Jubilee benefits doon po sa mga simbahan sa Roma. Pero hindi naman lahat ay makakapunta sa Roma. Kaya ngayon, sa bawat diocese ay mayroong itinalaga ng mga simbahan na maging Jubilee churches. Kaya maging accessible na ngayon ang biyaya ng Jubilee. Matatanggap na ng mga tao sa kanilang pagbisita sa mga itinakdang mga simbahan, mga pilgrim churches o Jubilee churches. Kaya ang ibig sabihin po nito ng Jubilee that we worship and follow God who brings freedom and forgiveness. Talaga ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan, nagbibigay ng pagpapatawad.
At ang Diyos sa Jubilee, sinisikap na ma-restore ang ating relationships. Relationship sa Diyos, relationship sa kapwa, relationship sa sangnilikha. Kaya ito'y panahon ng pagpapatawad. Na-restore ang relationship dahil po sa pagpapatawad. Kaya madali tayo makahingi ng patawad sa Diyos at dapat magpatawad din tayo sa ating kapwa. At pagbigyan din natin ang sangnilikha. Kaya ito po ay nagpapaalaala sa atin of God's providence na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya kahit na sa panahon ito, nandiyan yung biyaya ng Diyos na sa ating buhay. Basta handa tayong tumanggap ng kapatawaran. Handa tayong tumanggap ng kanyang mga biyaya. Kaya ang panahon ng Jubilee ay isang panahon ng pag-i-encourage sa atin na maging banal. Maging banal. Kaya panawagan sa mga tao na maging banal. Na matatanggap natin ang mga biyaya ng Diyos, hindi magpapabaya ang Diyos sa atin. At ano yung matatanggap natin? Makakatanggap tayo ng indulgence, ng plenary indulgence sa ating pagbibisita sa mga Jubilee churches. Kaya sabi ko nga, hindi na kailangan na pumunta ng Roma para bumisita sa mga basilikas ng Roma para makakuha ng plenary indulgence. Pati na sa ating mga Jubilee churches, local Jubilee churches, makakapunta tayo. Dito sa amin sa Palawan, mayroon kaming 7 Jubilee churches na mapupunta ng mga tao. Kasi at kami ay mga isla, kaya kahit na sa mga isla, may mga Jubilee church kami para hindi na sila kailangang pumunta pa sa mainland para po sa pagkukuha ng Jubilee ng indulgence. Pero ano ba yung indulgence? Ano ba yung plenary indulgence? Kaya dapat natin intindihin ito upang ito'y mapakalagahan. Dapat natin tingnan na ang kasalanan, lahat ng kasalanan ay may mga resulta. Dahil sa nakagawa tayo ng kasalanan, may resulta ang kasalanan. The effects of sin. Ano yon ang resulta ng kasalanan? Una po, ang resulta ng kasalanan ay nasisira ang ating kaugnayan sa Diyos. So, nandun yung guilt. Kaya naputol ang ating kaugnayan sa Diyos. At pangalawa, ang kasalanan ay nagdadala ng kasamaan. Kaya sinuntok mo, nasugatan. O kaya minura mo, sumama ang loob. Kaya may damage na nangyayari. Nagnakaw ka, nawala ng pera. Nasira yung property. So, at ganoon din, nagpapababa ng kabanalan sa simbahan. So, may dalawang effects ang sin. Una po, pinuputol ang ating relationship sa Diyos. At pangalawa, nakakaroon ng damage, ng temporal damage na dadala ang kasalanan. Kaya, niligtas tayo ni Jesus sa kasalanan. Kaya, basta tayo nagsisi, nakakabalik loob na tayo sa Diyos. So, ang naputol na relasyon sa Diyos ay naibalik ni Jesus sa kanyang kamatayan sa krus, sa kanyang pag-aalay ng sarili. Kaya nakukuha po natin itong pagbabalik loob sa Diyos kapag tayo ay nagsisisi. So nawawala na ang guilt. Okay na tayo sa ating relasyon sa Diyos. Nandiyan na yung daloy ng grasya sa atin. Pero may mga naiwan pa rin damage at kasamaan dahil sa kasalanan na kailangan din natin i-restore kung talagang tayo ay nagsisisi. Example, isang bata, naglalaro siya ng kanyang bola, na ihagis niya ng malakas ang bola at tinamaan ang bintana ng kapitbahay. Nabasag ang bintana ng kapitbahay. Kaya siya ay pumunta sa kapitbahay at humingi ng tawad. Inamin niya kanyang kasalanan. At ang kapitbahay naman, mabait na kapitbahay, hindi na siya ipinadala sa barangay. Pinatawad na siya. Okay, wala nang sama ng loob. Pero, basag yung bintana. Kaya kung talagang nagsisisi itong bata, magsisikap siya. Hindi niya naman mapunan lahat. Mapalitan yung bintana kasi wala naman siyang pera. Pwede niya maipakita sa kanyang pagkatrabaho.
Baka sabihin niya sa kapitbahay, lilinis po ako ng bahay niyo sa isang buwan para mabayaran yung bintana na nabasag ko. O kaya magbibigay ako ng bahagi ng aking baon para po pambili ng may konting ambag ako sa pagkabasag ng bintana. So, walang sama ng loob yung may-ari ng bahay at nababawi, nai-restore ulit ang damage na ginawa dahil po dyan. So, yan po yung temporal punishment na dala ng kasalanan. Temporal damage dala ng kasalanan. Isa pang example, ikaw ay pinakatiwala sa iyo yung pera at hindi mo na malayan, ninakaw yung pera. Hindi ka naman masisisi. Nababantayan mo naman, pero ninakaw. Kaya, pumunta ka sa may-ari, inamin mo, ninakaw ang pera. O talagang hindi mo nalaman, o kaya pinilit ka, pinold up ka. Wala kang magawa. Pinatawad ka naman ng may-ari ng pera. Pero, nawala yung pera. Kaya kailangan din nating ipakita na nagsisikap tayong mabayaran ang nawalang pera. So, yan po yung punishment, yung damage na kailangan natin i-restore dahil po sa ating kasalanan. Kaya paano natatanggap ngayon? Paano natatanggap ang restoration ng damage sa ating mga kasalanan? Mga kasalanan natin, ang ating mga pagsisinungaling, ang ating pagnanakaw, ang ating mga mahalay na gawain, yung ating pakikipag-away. So, paano ma-restore yung mga damage na yun? Isang paraan na ma-restore yung damage ay ang pagsisisi, ay ang pagpipenitensya. Kaya tayo ay nagkukumpisal, kinukumpisal natin, inaamin natin ang kasalanan natin, napatawad yung kasalanan. Pero binibigyan tayo ng penance na pare. O for your penance, magdasal ng isang rosary. O for your penance, na huwag ka munang magmerienda. O for your penance, magbigay ka sa pondo ng Pinoy. So, paggawa ng penitensya, yan po yung reparation, konting reparation sa ating nagawa. Kasama din po sa reparation natin ay ang magdasal. Kaya mas magdadasal tayo, reparation for my sins. Marami akong kasalanan na kailangan kong pagbayaran pa, pupunan ko ba kasalanan yun, kaya ako'y humihingi ng tulong, nagdadasal ako. O kaya gagawa ko ng isa pang sacrifice, mga sacrifices na gagawin natin. O kaya hindi muna tayo mag-merienda, hindi muna tayo magso-soft drinks, o kaya hindi muna gagamit ng cellphone sa isang araw sa sacrifice. At ganoon din sa paghingi natin ng dasal sa iba. Kaya pwede tayo humingi ng dasal sa ating mga kaibigan, ipagdasal mo naman na mapawi na ang mga damage ng aking kasalanan. Kung hindi pa natin lubusang magawa yun, yan po ay gagawin natin sa purgatorio kapag tayo ay namatay. Kaya sa purgatorio, dadalisayin tayo sa ating mga pagkukulang pa ng pagbabayad sa mga damages na nagawa. So doon natin pupunan ang ating mga pagkukulang. Nabasa po natin sa liham ni Pablo sa mga taga-Colossians, chapter 1, verse 24 to 25. Basahin po natin. Sinabi niya po, "Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in the afflictions of the church, and the afflictions of Christ on behalf of the church, of His body, which is the church." So, in my suffering, I am filling up what is still lacking in the afflictions of Christ on behalf of the church, which in behalf of His body, which is the church.
of which I am a minister in accordance with God's stewardship, given to me to bring to completion for you the Word of God. So nakita ni Pablo na pati yung kanyang paghihirap ay inaalay niya upang mapunan ang mga pagkukulang pa, no, para sa simbahan. Kaya fill up what is still lacking in the afflictions of Christ on behalf of the church. Yan po yung ating damage na nagawa ng kasalanan. Kaya napatawad na tayo, nagsisi na tayo, namatay na si Jesus. Pero may kailangan pa nating punan na pagkukulang. At si Pablo, sabi niya, ang mga sufferings ko, inaalay ko para din dito. Kasi ako ay isang steward ng simbahan na dapat dalhin ang kapupunan ng katuparan ng salita ng Diyos sa inyo. Kaya nga, yan yung ginagawa ng indulgence. So, indulgence is the remission of temporal punishment in purgatory still due to sins after absolution. Kaya makakakuha ng indulgence after na napatawad ng kasalanan, pero mayroon pang temporal punishment na kailangan nating punan. Mapupunan natin dito sa lupa o kung hindi doon sa purgatorio. Kapag sinabi natin plenary indulgence, ibig sabihin lahat ng remission ng temporal punishment ay makukuha natin. So lahat, no, nagmabubura na. Kaya lahat ng temporal punishment ay matatanggal dahil sa kagandahang loob ng simbahan because of the grace of the church. Ito ay isang biyaya na buhat sa kabanalan ng simbahan. Kaya nga ang Santo Papa ang nakapagbibigay ng plenary indulgence, ng indulgence. Idideklara ng Santo Papa ang gawain ito ay magbibigay ng indulgence. No? Kaya nga yan ay kukunin sa kayamanan ng kabanalan ng simbahan na i-apply sa iyo o i-apply sa kanino man na gusto mong i-apply ang indulgence na yan. Ngayon, sino makakatanggap ng indulgence? Ano yung kondisyon para makakuha ng indulgence? Ang isa po ay ang makakatanggap ng indulgence ay ang gumagawa ng indulgence. Kaya pwede kong i-apply yan sa aking sarili. Kaya ang ano pang mga pagkukulang na aking kasalanan ay mapupuna na. Kaya kapag ikaw ay namatay, kaagad, pagkatapos ng patanggap ng indulgence, diretso ka na ng langit. No, wala ka nang babayad pa sa purgatorio. So, yan may apply sa tao na gumagawa ng indulgence. O pwede i-apply sa kanino mang yumao na nasa purgatorio. Kaya pwedeng sabihin mo na ito, kung sakaling kailangan pa, itong indulgence, ito i-apply ko sa aking lola, o kaya sa aking kapatid, o kaya sa kaibigan kong namatay. No, so i-apply natin, at siya naman, dahil sa in-apply sa kanyang indulgence na yan, ay lahat ng pagbabayaran sa impyerno ay natanggal na. Diretso na siya sa langit dahil sa indulgence na in-apply mo para sa kanya. So, kaya napakaganda po, no, ng indulgence na talagang biyaya. Dahil kung noon ay napapatawad ang mga utang, ngayon ang mga spiritual na mga pagkukulang natin ay napupunan ng indulgence natin. So, yan yung makakatanggap. Ngayon, paano makakakuha ng indulgence? Kaya may 4 po na kondisyon para makakuha ng indulgence. Ang una po ay dapat nagkumpisal at walang attachment to sin. Kaya, hindi tayo makakakuha ng indulgence kung tayo nasa kasalanan pa. Kaya kailangan na matanggal yung guilt. No? At iyan po ay nagagawa kapag tayo nagkukumpisal at hindi tayo pinanghahawakan ng masamang ugali. No? Walang attachment to sin. Pangalawa, nagkukumunyon tayo. Kasi sa pagkukumunyon natin, you are in union with the church. Kaya makakatanggap tayo ng grasya na galing sa simbahan. At pangatlo, tayo ay nagdadasal para sa Santo Papa. Kahit anong panalangin, pwede rin I believe in God, pwede rin isang Ama namin, isang Panginoon Maria, isang luwalhati sa Panginoon, pwede rin isang rosary,
nagdarasal tayo para sa Santo Papa. Nagdadagdag tayo ng kabanalan sa simbahan, sa ating panalangin. At pang-apat, ginagawa natin ang gawain to which an indulgence is attached. Yan po diniklara ng Santo Papa. Kaya ngayon, Holy Year, diniklara ng Santo Papa na kapag tayo ay dumalaw sa isang Jubilee Church at ginawa natin yung tatlo, tayo ay nagkumpisal, tayo ay nagkomunyon, tayo ay nagdasal sa Santo Papa at bumisita sa Jubilee Church, makakakuha tayo ng indulgence. So, yan po yung gawain sa ngayong plenary indulgence. Pero may iba ring mga gawain na mayroong indulgence, tulad ng pagdarasal ng rosary sa harap ng simbahan, sa simbahan, tulad ng pagbabasa ng Biblia, 30 minutes as a prayer, nakakuha tayo ng indulgence. Tulad ng sa November 1 hanggang November 8, pagdalaw sa sementeryo at pagdasal sa mga patay, nakakuha din tayo ng indulgence. So ito may mga gawain to which an indulgence is attached. Pero ngayon pong taon, yan po yung ating apat na gawain. Sana po magawa natin. Sa pagkukumpisal, hindi naman araw-araw dapat tayo kumpisal. Pwede tayo makumpisal ng isang buwan. At sa tulog ng buwan na yan, pwede maiatas ang indulgence. Pagkukumunyon, maganda sa araw na yon. Ay kung hindi, sa linggo, pwede makakuha ng indulgence. At ang pagdarasal sa Papa, na sa loob ng simbahan, kung saan natin dinadalaw, makakuha ng indulgence. Kaya, ang simbolo po na pagninilayan natin ngayong panahon ng Jubilee Year ay mayroon pong simbolo ng baptismal font at ng krus. Sa Roma, kailangan dumaan sa Holy Door. Pero sa mga simbahan natin, ngayon, sa ibang lugar, ay hindi sa Roma, ang simbolo ng pagtatanggap ng indulgence ay ang crucifix at ang baptismal font. Mas maganda kung at dasalin natin sa harap nito kasi ang krus ay nagpapaalaala sa atin ng kamatayan at paghihirap ni Jesus para sa ating kasalanan at nakiisa tayo sa paghihirap ni Jesus at sa muling pagkabuhay nung tayo bininyagan. Kaya ito yung dalawang paalaala sa atin ng mahalaga para po matanggal ang kasalanan. Ang ginawa ni Jesus at ang ginawa natin. Ang ginawa ni Jesus na siya ay namatay para sa atin at muling nabuhay. Ang ginawa natin, nakikisa tayo dito sa pamamagitan ng ating binyag. Ngayong taon ng 2025, Jubilee Year, may paksa po na ginawa ang Santo Papa. At ang paksa natin ay Pilgrims of Hope. Pinapaala-ala sa atin na tayo ay Pilgrims of Hope. Ano ba yung pilgrim? Sino ba yung pilgrim? Ang pilgrim ay yung naglalakbay. Naglalakbay patungo sa banal na lugar para makamtan ang kabanalan, ang pagpapatawa ng kasalanan. Kaya tayo ay nagpipilgrimage sa mga banal na lugar. Nagpilgrimage ka sa St. Peter sa Roma. Nagpilgrimage sa Holy Land. Nagpilgrimage sa Lourdes. O kaya sa Fatima, sa banal na lugar upang mapalapit sa Diyos. Kaya ang pilgrim ay hindi turista. Ang turista ay naglalakbay din. Pero ang layunin niya ay para mag-good time. No, para sa kanyang sariling kaaliwan o kaya para lang mag-relax. Hindi po yan ang pilgrimage. Kaya paglalakbay sa banal na lugar upang mapalapit sa Diyos. Ngayon po, titingnan natin na ang ating buhay sa lupa ay isang pilgrimage. Hindi sana tayo turista sa mundo nito na nag-i-enjoy lang, na patingin-tingin lang. Sana tingnan natin na ang buhay natin ay isang pilgrimage, mga pilgrims tayo. Patungo tayo sa Diyos,
sa buhay na walang hanggan. Patungo tayo sa kabanalan. Eh, paalaala sa atin, we are pilgrims. No, ang buhay sana natin ay nagdadala ng kabanalan. At patungo sana tayo sa Diyos. Ang direksyon ng buhay natin ay patungo sa Diyos. Kailangan tayo naglalakbay ng may pag-asa. At ang pag-asa natin ay matatamo natin ang ating layunin, ang ating pupuntahan. So, may pag-asa tayong makakarating sa Diyos, makakarating sa langit. At may pag-asa po tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Hindi na tayo pababayaan. So, maaabot natin ang salvation, ang kaligtasan. No, maaabot natin ang langit dahil sa mahal tayo ng Diyos. Kaya dito po magandang basahin ang sinabi ni San Pablo sa kanyang liham. Romans chapter 5 verse 5 to 8. Ito po ang sinabi niya. Hope does not disappoint because the love of God has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. Hope does not disappoint. Matatamo natin ang ating pag-asa. Bakit? Dahil sa ibinuhos na sa atin ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit that has been given to us. For Christ, while we are still helpless, yet died at the appointed time for the ungodly. Indeed, only with difficulty does one die for a just person. Though perhaps for a good person, one might even find courage to die. Talagang mahirap na mamatay para sa kapwa. Pero kung ay isang kapwa ay mabait sa atin, ang ating magulang, ang ating asawa, ang ating kapatid, maaaring mangahas pa tayo, mamatay para sa Kanya. But God proved His love for us in that while we are still sinners, Christ died for us. Kaya dito pinakita ang dakilang pagmamahal ng Diyos. Namatay si Jesus noong masama pa tayo. Hindi pa tayo kaibigan ng Diyos. Namatay na siya para sa atin. Ngayong namatay na siya, nung tayo kaaway pa niya, how much more now then, since we are now justified by His blood, will we be saved through Him from wrath. Kaya nung masama pa tayo, namatay na siya para sa atin, ano pa kaya ngayon? Na tayo kaibigan niya na tayo anak na ng Diyos. Talagang dadalhin niya tayo sa gantimpala. Hindi tayo mapaparusahan ng Diyos. Diyan po nakabase ang ating pag-asa sa pagmamahal ng Diyos. That's why we are pilgrims of hope going into, as we travel through this world, going to the house of the Father, maaabot natin ang kaligtasan ng ating hinihingi. Kailangan po natin ng kaligtasan ngayon sa ating panahon na nakikita natin dumadami ang kasamaan, namamayani ang malalaking mga tao at mga institusyon. Silang nagdidikta sa nangyayari sa mundo. Kaya nandyan, nangbubuli ang US, nangbubuli ang Russia, nangbubuli ang China, na wala na tayong magagawa. Nangbubuli yung mga billionaires sa kanilang mga desisyon. Napakaraming problema ng mundo natin, pati na nga ang kalikasan, nasisira ng nasisira, at wala tayong magawa, at patuloy pa rin ang pagmimina, patuloy pa rin ang ating lifestyle na consumeristic, natapon ng basura. May pag-asa pa kaya? Makakaahon ba tayo sa ganitong kalagayan? Kaya talagang kailangan nating maniwala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. May pag-asa dahil sa mahal tayo ng Diyos. At ang pinakapag-asa natin, ang pinaka-aasahan natin, ay hindi mawala sa ating paglapit sa Diyos.
Hindi lang tayo aasa na aasenso ang buhay ko. Hindi lang tayo aasa na maging maayos ang aking pamilya. Kailangan din natin yan. Hindi lang tayo aasa na maging maayos ang Pilipinas. Pero mas lalong aasa tayo na aabutin natin ang Diyos. Maaabot natin ang Diyos. May kabilang mundo na nag-aantay sa atin. At maganda ang mundo niyan. At nandiyan yung kaayusan ng Diyos na nag-aantay sa atin. That's why we are full of hope. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa kabilang buhay na padadatnan natin. Nabasa po natin sa huling aklat sa Bible, ang aklat ng Revelation. Revelation 21, verse 1 to 5. At ito po ang nabasa natin. Pangitain ni Juan, sabi niya, "Then I saw a new heaven and a new earth. The former heaven and the former earth had passed away, and the sea was no more. I also saw the holy city, a new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband." Bagong mundo, bagong langit. Darating ang lunsod ng Diyos na parang darating ng isang ikakasal. Nakadamit na ng pangkasal at ang kasal isang masayang gawain, masayang event. I heard a loud voice from the throne saying, "Behold, God's dwelling is with the human race." Hindi na hiwalay ang Diyos sa mga tao. Ngunit nasa atin na naninirahan na ang Diyos kasama ng mga tao. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will always be with them. Hindi na tayo pababayaan ng Diyos. Yan po yung ang kanyang nakita. Anong gagawin ng Diyos sa atin? He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death, or mourning, wailing, or pain, for the old order has passed away. The one who sat on the throne said, "Behold, I make all things new." Then He said, "Write these words down, for they are trustworthy and true." So, yan po yung inaasahan natin. Babaguhin ng Diyos ang lahat. Na mawawala na ang kasamaan. Papahilan niya ang mga luha natin, ang mga sama ng loob. At di na dadating ang kamatayan. God will make all things new. Kaya habang naglalakbay tayo dito, huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, iyan po yung mensahe ng Jubilee year sa atin, that we are pilgrims of hope. Kaya mga kapatid, pakinabangan po natin ang biyayang ibinibigay sa atin. Kaya nga mayroong plenary indulgence. Kaya makukuha natin sa ating sarili yan. Kapag i-apply natin ang PNLDL sa ating sarili, handa tayo sa langit. At ganoon din, ibabahagi din natin ang langit, no? Kasama ng iba sa pag-apply ng indulgence para sa kanila. Ang dami pong nalulungkot tayo sa maraming mga kakilala natin na mamatay. Pero hindi naman tayo inutil sa harap ng kamatayan. Hindi tayo helpless. May magagawa pa tayo sa harap ng kamatayan. Makapagdadasal pa tayo sa ating namatay at makapag-alay tayo ng pinal indulgence sa kanila. Lalong-lalo na ngayong panahon ng Jubilee year. Ito po yung biyayang ibinibigay sa atin. So, ang biyaya ng Jubilee ay hindi na material na bagay. Hindi na pagkaalipin sa lupa, hindi na lupa lamang, hindi na utang na lamang. Ngunit ang biyayang ibinibigay sa atin, yan yung biyaya na makalangit. Nagtatanmo natin ang ating pupuntahan.